Ang tupiko po natin ngayon ay may kaugnayan dun po sa gustong mangyari ni President Bong Marcos Jr. na lifestyle check upang susuri sa uri ng pamumuhay ng lahat ng opisyal at kawani ng gobyerno. Iniutos po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lifestyle check sa pamumuhay ng lahat ng opisyal at kawani ng gobyerno. Ang una, mga kapuso, unang-una raw ho na dapat isailalim sa lifestyle check yung mga opisyal at empleyado ng pinaka-controversial ngayon na nakagawaran, yung Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaya tuloy ito, nabansagan ng yung DPWH eh. Department of Persons Without Honesty. Masyadong maliliko talagang utak ng Pinoy, ano? Yung Department of Public Works and Highways, so DPWH, tinawag na ho ng iba, Department of Persons Without Honesty, mga kapuso. Huwag naman ho nating lalahatin, no? Kawawa naman yung mga matitino dyan po sa DPWH. Sa pamagitan ho ng lifestyle check, makikita kung ang pamumuhay ng isang taga-gobyerno, yung kanilang pamumuhay, akma, mga kapuso, dun sa kanyang kita na kanyang o ng kanyang buong pamilya. Matutukoy din kung gaano karami yung kanilang ari-arian, bahay, lupa, sasakyan, at kung may kakayahan silang bilihin ito base sa kanilang sweldo. Pati yung pag-aaral ng kanilang mga anak, abay bubusisiin din ho, mga kapuso, kung kaya itong tustusan base ho sa kanilang kita bilang magulang. Ano ho? Makikita din kung ang lahat ng ito ay nakatala sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, at makukumpirma kung tamang deklarasyon dito o may misdeclaration, mga kapuso. Kumbaga, hindi talaga idineklara. Ano ho? Ang sabi ng Malacanang, pwede magsagawa ng lifestyle check ang ombudsman at BIR. Pero pwede din na magkanya-kanyang diskarte dito ang mga tanggapan ng gobyerno. Kung kayo hong tatanungin, mga kapuso, makatutulong ba o hindi sa kampanya laban sa korupsyon ang ipinag-utos na ito na lifestyle check ni President Bongbong Marcos Jr. sa mga opisyal at kawani ng gobyerno? Anong sa inyo, mga kapuso? Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng... Ang balitang ito ay hatid ng Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Alas 6:45 na ho ng umaga po, pwede na ho kayong tumawag. O pwede na ho kayong tumawag para ho sa inyo po mga reaksyon. 0917-308-8121. 0917-308-8121. 0998-590-1106. Line 12, meron akong reaksyon. Hello, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po kasamang Rodel sa tagapakinig at ang ating napakagandang topic sa anong sino. Ano reaction po natin, sir? At pinaka-the best po talaga, sana ipapatupad. Hindi yung puro na lang panukala, puro panukala. Nagsasawa na tayo sa panukala kasamang Rodel. Kailangan talaga, mayroon din namang isang salita, isang tupad. Hindi, isang salita, 10 walang matupad. Kaya ipapatupad talaga, at hindi lang ipapatupad, tutuparin talaga yung ganong panukala para nagbubunga naman ang kanilang ininasik. Napakawalang kwenta po kasi, gagawa ka ng batas,
na wala namang ibinunga. Napakawalang kwenta naman ng isang magsasaka, nagtatanim siya ng magtatanim. Wala naman siyang inaani. So, anong tinatanim niya? Nagtatanim siya na walang kakwenta-kwenta. So, yung batas na yan, na kanyang panukala, pagka hindi yan tinutupad, wala pa rin kwenta. Napakaganda yan, napakaganda talaga kumpara sa akin. Halimbawa, ang isang pumasok sa politika, ang sasakyan niya ay 2. Ang kanyang bahay ay nagkakalaga ng 1 million. Okay yun. Ngayon, mula nung umupo siya, ang sasakyan niya, nagdami, nag-50 ka sasakyan. Mga Montero pa, may mga van. Diba? Tapos ang kanyang bahay, nag-3, nag-4, nagkakaroon pa ng pension house. Abay, kagulat-gulat yun. Pero pagka mayroong ganon, dapat mamonitor. Halimbawa, ang sasakyan ng isang pumasok sa politika, ang sasakyan ng congressman, 2. Sa kanya, isa sa pamilya niya. Ngayon, nadagdagan ng isa. Pagkaupo pa lang. Wala pang isang taon, nadagdagan ng 5. Apulahin kagad yan. Ikan sila kagad siya. Hanggat maaari, i-terminate siya. Ganon lang kasimple. Pero kung ayos-ayosin ang pag-usap-usapan kasamang Rodel, lumalala yung ganong korupsyon sa ating bansa. Marami pong salamat po. Magandang umaga po kasamang Rodel. Si Mr. Secret Boy ng Puerto Princesa. Salamat sa inyo po reaksyon. Sabi ni Ma'am Lilia, sayang ka Rodel, sana inabot yung nagpaganda at nagkaroon ng maraming bahay na taga City Hall na ngayon ay sinipa na. Yun talagang totoong yumaman sa city government. Ganon? Hindi ko alam yun Sino ba yun? Wala na raw sa City Hall. Sayang daw, dapat inabot din Sabi naman ni Sir George Carodel, wala, hindi ako naniniwala dyan. Kahit kapatid niya ngayon hindi kontento, dapat pag mag-lifestyle check, sabi ni Senator Amy, patunayan may resulta, may makukulong, may mananagot, kaya kailangan seryoso si President Marcos. Doon daw sa pagtutok. Kaya na umaga kay Sir Emmanuel Publico. Ano kaya reaksyon dito ni Sir Manny? Sir Manny? At ganun din ni Engineer Flores. Mga aktibo nating mga listener, na talagang nagre-react ho ng live. Si Ma'am Linda Blanco. Ano rin yan? Aktibo rin ho yan. Si Manager Roy Balones, hindi na natin naririnig ang boses yan Mukhang nahumaling na ng husto sa kanyang mga suki. Mukhang mahihain na si Manager Roy At ganun din si yung taga Bangkal Kuyo, si Sir Jolie Latica. Sabi ni Manager Roy Balones, good morning, dapat lang pera ng taong bayan ang kanilang nilulustay. Nagsasakripisyo ang nasa laylayan para sa kanilang luho at kapritsyo. Kawawa mga taong wala na nga. Ukunan pa ng buwis at pagkatapos hindi naman nakakarating sa tamang pinaglalaanan ng pondo. Ibinulsa at ginamit paminsan sa pagpunta sa mga bar at luxurious hotel. Salamat, Sir Roy Balones. Sabi ni Ma'am Leia Udsaya, good morning, Karuden at 3 heart. Good morning din po sa inyo, Ma'am Leia Udsaya. At good morning daw sa kanyang minamahal na ina na si Lucita Asyado na nagkakape at nakikinig ho sa atin. Salamat po sa inyo,
Okay, po pwede pa rin ho kayong mag-react sa ating pong mga kapuso. O pwede pa ho kayong tumawag. Ngayong umaga kay Minard Dosong Bundaka ng Cagayan Silio, Palawan. Nanonood ho sa atin. Salamat ho sa inyo, Sir Minard. At ganun din sa inyo pong pamilya. Sabi ni Sir Froilan, napapanahon ka, Rodel, ang lifestyle check. Tama yan. Unahin ng mga taga DPWH dahil mukhang marami nang yumaman sa kanila. Pero kailangan patunayan talaga ni President Marcos na seryoso siya sa kanyang isinusulong na lifestyle check. Hindi yung katulad ng mga nakarang lifestyle check na wala rin nangyari. Dapat sa kanyang administrasyon ngayon magkaroon ng resulta. Salamat, Sir Froilan, sa inyo pong reaksyon. Okay, magandang umaga din kay Ma'am Mary Jane Romero. Good morning, watching from Bataan. Magandang umaga ho sa inyo, Ma'am Mary Jane Romero. At sa ating po mga kababayan dyan po sa lalawigan ho ng Bataan. Kay Logs Chado Castro, good morning, Super Rodel. Nakikinig po kami dito sa Barangay Mauyon. Good morning ho sa mga taga Barangay Mauyon. Kumusta kayo dyan? Hindi na rin ba kayo binabaha sa oras na ito? Nako, talagang perwisyo, ano ho? Yung baha. Kay Sir Orlando Masalta, nakikinig daw ho siya sa atin. Salamat. At ganun din kay Sir Cardo Madeha. Line 12, maroon pa rin pong reaksyon. Hello, magandang umaga po. Hello, magandang umaga po, Carden. Yes, sir. Reaksyon po natin, sir. Maganda naman yung lifestyle check. Kaya lang yung proseso ka, na yung safety ng taga-sumbong. Tulad nung kay President Marcos, pwede ka magsumbong doon sa sumbungan niya sa internet, di ba? Dapat siguro yun i-localize natin para mabilis yung action talaga. Kasi ngayon, di ba yung ARTA merong ganyang 88? Mabilis din. Kaso nga lang sa dami na ngayong nagasumbong doon, hindi na ma-actionan kagad lahat. So baka yung ganong sistema i-localize para kung mayroon mang naka-obserba na hindi magandang gawain na isang kawanin ng gobyerno, may masumbungan kagad. At safety yung nagasumbong. Kasi mahirap man magsumbong na wala kang safety, wala kang hindi may tago yung pangalan. O pagkakilanlan. So yun, kailangan ma-improve natin yung ganong sistema na magiging epektibo yung ganyang lifestyle check. Kasi yung lifestyle check, kailangan may mga taga-sumbong yan eh. Kasi mismo sa organization, sa department, mayroong mga mababait dyan eh. Ayaw nila yung mga corrupt. Eh, anong magagawa nila? Wala silang masumbungan na safety sila magsumbong. Kailangan mayroong ganyan na sumbungan na safety talaga. Halimbawa, may drop box dyan sa isang bawat department na i-drop doon na pwedeng ibang tao mag-drop ng sumbong mo para matago yung kakilanlan mo. So, okay lang ho sa inyo, sir, na yung pwede rin magsagawa ng lifestyle check, yung ombudsman at saka BIR? Hindi natin alam kasi minsan yung mga sinasabing suhol nagagawa yun eh. Diba? Sige po. So, kailangan i-improve lang yung sumbungan ba? Baka pwedeng mag-apalize yun na maksunan kagad yung sumbong. Sige po. Salamat po. Salamat, sir.
si Engineer Rodi Flores ng Barangay Santa